Castillo. Hindi raw itinuturing na balakid ng depensa ang paglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Chief Justice Renato Corona. Dati na raw kasing iginiit ng punong maestrado. Wala siyang itinatago. Mula sa Senado, nakatutok din live si Tina Pangiliban Perez. Tina. Mel, hindi nababahala ang defense panel at si Chief Justice Renato Corona kahit pa nasa kamay na ng Senate Impeachment Court at ang prosecution panel ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Chief Justice. The constitutional right of the respondent. Hindi raw makakaapekto sa defense panel kahit na inilabas na ang Statement of Assets and Liabilities ni Chief Justice Renato Corona. Wala naman daw tinatago ang Chief Justice at kaya naman daw hindi isinasa publiko ang kanyang SALN ay dahil may resolusyon sa Supreme Court. Sa resolusyon na ipinatupad mula noong taong 1989, sinasabing hindi dapat isapubliko ang SALN ng mga mahistrado para di ito magamit laban sa mga justices. Tinanong namin siya, yung mga property, yung sa SALN na ba yan, sa tingin ninyo in order? Kasi hindi ko pa rin siya naman nakikita. Sabi niya, oo, wala naman akong kinakatakot dyan. Kaya lang siya noon talagang hindi basta dahil may proseso na dapat sundin ang Korte Suprema. Abogado ang defense team ni Chief Justice Corona, pero hindi nila pwedeng sabihan yung 14 other justices na huwag parusahan ang clerk of court dahil hindi siya sumunod dun sa Supreme Court resolution. Sabi pa ng depensa, di naman daw ito balak itago ni Corona. Katunayan, kanina raw, habang nakaupo sa witness stand si Supreme Court Clerk of Court Attorney Enriqueta Vidal, tumawag daw si Corona sa kanila para sabihing okay na ilabas na ang SALN niya. Wala raw balakid para sa depensa ang nangyari ngayon. Sa katunayan, pinag-aaralan nila kung pahaharapin nila bilang witness nila si Corona, ang asawa nito at mga anak at manugang. Pwede naman daw ito dahil ang ibinasura ng impeachment court kahapon ay ang pagpapatawag sa Chief Justice at pamilya niya bilang testigo ng prosekusyon. Sabi ng impeachment court, labag daw kasi ito sa right against self-incrimination at parental and filial privilege. Hindi nangangahulugan na in the future hindi namin siya pwedeng tawagin. Pero kung kami, tatawagin namin siya in his favor, nasa sa Chief Justice po yan. Hindi waiver yun ng right against self-incrimination Yes. kung yung defense, yung nagpatawag sa kanya. Pero kapag iniharap ng depensa ang pamilya Corona, magkakaroon ng tsansa ang prosekusyon na makross-examine ang pamilya. Sabi ng depensa, kung matutuloy man daw ito, pwedeng gamitin ni Corona ang right against self-incrimination. Ayon sa depensa, hindi pa nila pwedeng sabihin ngayon kung ipatatawag nga nila o hindi si Chief Justice Renato Corona bilang saksi. Bahagi raw kasi ito ng kanilang strategiya. Isa pa, sabi ni defense lawyer Attorney Ramon Esguera, ang pinakalaman daw kasi ng impeachment trial ay nakadepende sa mga ipipresentang ebidensya ng prosekusyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Pangiliban Perez. Ikinatuwa naman ang prosekusyon ng pag-utos ng Senado sa Clerk of Court ng Korte Suprema na agad isumiti ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni punong maestrado Corona. Aminado sila na kung di dahil sa pagtatanong ng ilang senator judges, hindi mapipilit ang Clerk of Court na isumiti ang SALN ng punong maestrado. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mike, malaki raw ang maitutulong sa prosecution team nitong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Chief Justice Renato Corona para mapatunayan ang mga umano'y tagong yaman niya noong siya ay mula siya ay naging Associate Justice ng Supreme Court. Kanina nga po ay agad na pinagkaguluhan ng prosecution team nang ilabas ang SALN na yan ng Chief Justice mula taong 2002 hanggang 2010. Mga taong nasa Korte Suprema na si Corona. Isa si Representative Reynaldo Umali na miyembro ng prosecution team sa mga nakasilip sa SALN ng punong maestrado. Sabi niya, napansin niya noong 2009, nasa 14 million pesos lang ang net worth ni Corona. Pero pagdating ng 2010, umangat ang net worth nito sa 22 million pesos. Consistently, yung asset niya is 14 million annually, except yung 2010 niya, tumaas ng mga 22. Matatanda ang sinabi noon ng prosecution na posibleng umabot sa 45 ang ari-arian ni Corona, bagay na itinanggi ng punong maestrado. Nauna nang sinabi ni Corona na nasa 5 lamang ang kanyang real estate properties. I think about 5. As he admitted, that is already dealing on the evidence and marriage, kaya hindi na kami were precluded from making statements along those lines.
Sa nangyari sa trial ngayong hapon, malaki ang pasasalamat ng mga taga-prosecution sa mga senator judge. Sa tinagal-tagal kasi ng pagtatanong ng private prosecutor na si Attorney Mario Bautista, hindi sila nakakuha ng impormasyon tungkol sa SALN ni Corona. Sa tulong lamang ng mga senador para tanungin si Vidal, napilitan na itong ibigay na rin sa impeachment court ang mga SALN. So nagpapasalamat kami sa Senado, sa mga tumatayong huwes na nagbigay ng ilaw dito sa kadiliman sa issue na to. Malaki raw ang maitutulong ng SALN para patunayan ang mga hindi umano idineklarang ari-arian ni Corona. Kung nakadeklara naman daw ang mga ari-arian, makikita rin daw sa SALN kung saan galing ang perang ipinambili rito. Ito yung unang hakbang para malaman natin yung buong katotohanan sa usapin po ng statements of assets and liabilities, pag-ari-arian po ni Chief Justice Corona at kung siya po ay nagpayaman sa pwesto. Kung hindi ko lumabas. Mike, sa ngayon ay patuloy ang paglalabas ng ebidensya nitong prosecution team. Ito ay kaugnay pa rin sa umano'y mga ari-arian ni Chief Justice Corona. Mike? Sandra, may impormasyon ba kung kailan malalaman ng publiko ang linalaman ng mga SALN na yan na inilabas ngayong hapon dyan sa Senado, Sandra? Mike, kanina doon sa mismong trial proper ay sinabi na mabibigyan ng kopya ang prosecution team at ito nga ay pinakamarkahan nila bilang ebidensya at nangako naman ng prosecution team na kung ito ay pwede nang ilabas sa publiko, ito ay ilalabas nila sa pamamagitan ng media. Mike? Kanina nga po, ang natagalan yata yung tinatawag na pagpapotocopy o pagpapagawa ng kopya ng SALN ni Chief Justice Corona, Sandra? Oo, Mike, kasi mula 2002 hanggang 2010 yung mga SALN na yan. At sinabi nga sa atin na yun nga, hoping nga sila na sana pati 2011. Kaya nga lang ay dahil hindi pa naman tapos yung fiscal year ay hindi pa naibibigay yung SALN for 2011 ni Chief Justice Corona. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa ibang balita, sakong-sakong pirated DVD at VCD na tinatayang nasa 25 piso ang halaga ang nakumpiska sa isang mall sa Makati. Pati ibang establishmento gaya po ng tindahan ng cellphone. Bistadong pinagtaguan din ng sangkaterbang DVD. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang mga tauhan ng Makati Police, pinasok ng Optical Media Board ng Makati Cinema Square para kumpiskahin ang mga pirated DVDs na ibinibenta sa lugar. Kanya-kanya ng pulasan at tago ng mga paninda ang mga nagbebenta ng DVD. Ang ilan, nagtago pa sa mga CR at kisame. Pero mabilis na nakumpiska ang sako-sakong mga pirated na DVD. Yun na nga po. Wala po kayong magagawa dahil illegal ang paninda namin. Pero okay lang. Talagang bawal eh. Sa ikalawang pagsuyot ng OMB, pinasok nila ang ibang establishmento tulad ng mga tindahan ng cellphone at money remittance center na ito. Dito na diskubre ang mga hidden compartment na pinagtataguan ng sako-sako pang DVDs. We gave them the ultimatum na ma-read nila yung mga binibenta nila. Wala eh, ang daming complaint na hindi sila nag-comply. So we reach out to the management already. We have the names of the people who sublist the units. So we will do our legal thing naman in terms of yung course of action. Pinasok rin ang tindahang ito na lantarang nagpapaskil pa ng listahan ng pelikula na animoy ulam na binibenta sa karinderya para pagpilian ng mga parokyano. Hindi ka humingi ng permiso sa kanya, ni-replicate mo. That's piracy already. Wala kang license sa OMB? Wala. Sir, I'm sorry sir. Hindi ko And then we have to get your name, your... Hindi po ako bukas mo pa kaya. Hindi, I think you should. You should know that problem kasi kakasuhan ka namin. Bukod sa mga piniratang foreign films, nakumpiska rin ang ilang DVD ng laban ni Pacquiao at ang santambak na pornographic films na ang ilan, minor de edad pa ang ibinibida. Napakaselan itong operation na ito. Konting problema, naglilik. But we were able to at least successfully utilize all our men. Nangako OMB na kanila mas paiigtingin pa ang kampanya laban sa pagbebenta ng pirated DVDs. Umuwi tayo ng paumanhin. Alam natin na trabaho nila to. Pero ginagampanan po natin yung batas eh. We have to follow the rule of the law. Sana ho, mag-comply sila. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alert.